Isang gabi ng bagyo, natagpuan ng isang estudyante ang sarili sa isang misteryosong nursery sa kanilang dormitoryo. Sa gitna ng dilim at katahimikan, may mga larawan ng mga sanggol na tila may kakaibang anyo at isang nakakatakot na tiyanak ang nagparamdam. Habang sinusubukan niyang makatakas, ginamit niya ang kanyang kwintas na may krus para labanan ang nilalang na ito. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, ang mga lihim ng dating orphanage at ang presensya ng tiyanak ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan na tila hindi siya kailanman makakatakas sa anino nito. May bagyo noon, signal number 3. Hindi ako nakauwi sa amin kasi naabutan ako ng bagyo. May pasok pa kasi kami noong umaga. Pero pinauwi rin kami kasi nga lumakas yung bagyo. Wala akong magawa sa dorm. Wala naman kasing TV at malakas yung ulan. Kaya hindi ako makatulog. Naisip ko na lang na mag-aral. Kaso maingay yung mga kasama ko sa kwarto. Nagkukwentuhan sila. Kaya lumabas ako at naghanap ng tahimik na lugar. Pumasok ako sa isang kwarto sa dulo ng hallway. Hindi ko pa napasok yun noon. Akala ko nga bodega yun kasi maliit lang yung pinto. Pagbukas ko nagulat talaga ako kasi nursery pala yun. Parang ibang mundo, may mga crib, mga laruan, mga libro at mga baby clothes. Naisip ko bakit may ganito dito sa dorm. Parang hindi nagalaw yung kwarto. Parang hindi nagalaw yung nursery. May mga Christmas decoration pa, may Christmas tree, mga parol at mga Christmas lights. Nagtaka ako kung bakit may ganun sa dorm namin. Hindi ko na lang inisip, nag-aral na lang ako. Nung nagsawa ako sa pagbabasa, napatingin ako sa mga larawan na nakasabit sa dingding, mga baby pictures. Nung una, akala ko mga random na pictures lang ng mga baby. Pero nung tinitigan ko, parang may kakaiba. Napansin ko na yung mga pictures ay mga larawan ng iisang baby. Pero bakit parang hindi tama? Nagtaka ako kung bakit may mga larawan ng baby sa dorm namin. Tapos napansin ko na may mga larawan na hindi tama. May baby na may 2 ulo, may baby na may 4 na braso, may baby na may mga sungay, may baby na may buntot, at iba pang mga larawan na nakakatakot. Napatayo ako at lumapit sa mga larawan. Tapos biglang namatay yung ilaw. Nag-brown out. May narinig akong umiyak. Baby na umiiyak. Akala ko guni-guni ko lang kasi ang tagal na bago ko narinig ulit. Pero umiiyak talaga yung baby. Galing sa kalaliman ng nursery. Ang dilim na noon kasi nga nag-brown out. Pero binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko at naglakad papasok sa nursery. Tinawag ko yung baby. Sabi ko, huwag siyang matakot kasi tutulungan ko siya. Naisip ko na baka isa sa mga kasama ko sa dorm ay nanganak na hindi ko alam. Tapos tinago yung baby sa nursery. Nakita ko yung baby. Nagkukubli siya sa likod ng Christmas tree. Nakatalikod yung baby sa akin. Sabi ko, huwag siyang matakot. Tapos nilapitan ko siya. Hinawakan ko yung balikat niya tapos pinaharap sa akin. Grabe, nakangiti siya at nakatingin sa akin pero yung ngiti niya parang may ibang ibig sabihin. Nakakatakot talaga. Parang hindi siya baby. Parang matanda na maliit lang yung katawan. Tapos yung mga ngipin niya parang mga ngipin ng pating. Napatras ako, nagtaka yung baby. Tapos tinanong niya ako kung bakit daw. Hindi ko siya pinansin, tumakbo ako palabas ng nursery. Narinig ko na tumakbo rin siya. Tapos naramdaman ko na hinawakan niya yung binti ko. Natumba ako. Paglingon ko, nakanganga siya at tinatangkang kagatin yung binti ko. Sinipa ko siya, tumilapon siya sa pader. Tumayo ako at tumakbo palabas. Nagtago ako sa isang kwarto. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Narinig ko na tinatawag niya ako. Sabi niya, laruan daw niya ako. Nagtago lang ako, nagdasal. Biglang pumasok sa isip ko, tiyanak yata yung baby na yon. Parang lahat ng kwento tungkol sa tiyanak nagkatotoo sa harap ko. Naalala ko yung kwintas ko na may krus, regalo yun ng kaibigan ko. Sabi niya, proteksyon daw yun sa mga demonyo. Hindi ko naman pinapansin pero suot ko pa rin. Naisip ko na baka pwedeng gamitin yung krus para mapaalis yung tiyanak. Lumabas ako sa ilalim ng kama. Nakita ko yung tiyanak na nakatayo sa may pinto. Nakangiti siya.
Tapos sabi niya, laruan daw niya ako. Tumakbo siya papunta sa akin. Iniharap ko yung krus sa kanya. Naalala ko yung sabi ng kaibigan ko na protection daw yon. Tapos sinigawan ko siya na lumayo sa akin. Tumigil siya sa pagtakbo, parang natakot siya. Tapos parang nasunog yung balat niya. Umatras siya at sumigaw. Tumakbo palabas ng kwarto. Nagtaka ako kung bakit ganun yung nangyari. Pero naisip ko na baka dahil sa krus. Hinabol ko siya palabas ng kwarto. Nakita ko na pumasok siya sa nursery. Sinundan ko siya. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko. Tapos pinailawan yung mga dingding. Doon ko nakita na may mga nakasulat sa dingding. Hindi ko napansin yun kanina kasi hindi naman ako nag-flashlight. Pero ngayon, nakita ko na may mga nakasulat na simbolo sa dingding. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga simbolo na yon, pero parang may sinasabi sila. Parang may kwento na kailangan kong malaman. Tinawag ko yung tiyanak. Sabi ko, lalaban ako sa kanya. Lumabas siya sa likod ng Christmas tree, tapos tumakbo ulit papunta sa akin. Iniharap ko yung krus sa kanya. Tapos sinigawan ko siya na lumayo sa akin. Sinunog ulit yung balat niya. Tumakbo siya palabas ng nursery. Hinabol ko siya. Pero nawala na siya. Hindi ko na siya nakita. Hindi na rin ako nakatulog. Binuksan ko yung mga bintana at pinto. Para kung sakaling bumalik yung tiyanak, ay makikita ko agad. Pero hindi na siya bumalik. Umaga na nung bumalik yung kuryente. Nakita ko na naglaho yung mga simbolo sa dingding. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko na lang inisip. Hindi ko na rin nakita yung mga larawan ng mga baby. Hindi ko alam kung saan napunta. Pero hindi ko na lang inisip. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung tiyanak. Naaalala ko pa rin yung itsura niya. Nakakatakot. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa nursery na yon. Hindi ko na siya papasukin kahit anong mangyari. Nung makauwi ako sa amin, nakwento ko sa mga magulang ko yung nangyari. Naniwala naman sila kasi alam nila na hindi ako nagsisinungaling. Nagpatulong ako sa kanila na magtanong sa mga guro kung bakit may nursery sa dorm namin. Nalaman namin na dati palang orphanage yung dorm at yung mga kwarto sa taas ay mga kwarto ng mga bata. Parang biglang nag-click lahat, kaya pala parang may mga kaluluwa pa rin na hindi matahimik. Yung nursery ay para sa mga sanggol, pero dahil sa kakulangan ng pondo, ay kinailangan nilang isara yung orphanage. Nagtaka ako kung bakit may mga simbolo sa dingding ng nursery. Sabi nung guro na nakausap namin, hindi niya rin alam. Pero magtatanong daw siya sa mga dating may-ari ng orphanage. Nalaman namin na may mga nawawalang sanggol daw sa orphanage. Nung tinanong namin kung ilan, ang sabi ay hindi raw nila alam. Pero may hinala sila na ang tiyanak ay kaluluwa ng mga nawawalang sanggol. Nagpagawa kami ng misa para sa mga kaluluwa ng mga sanggol. Pero kahit anong gawin namin, ay hindi nawala yung trauma na dinulot sa akin ng tiyanak. Parang laging may anino sa likod ko. Kahit saan ako magpunta, parang nandyan lang siya. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako na baka bigla na lang siyang sumulpot sa kwarto ko. Sa kwento nating ito, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring bumalik at magdala ng takot sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Can't wait to see you on our next upload. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may tiyanak na nagmamasid.